Oo nga. Ah, Alam mo na, if you know, you know. Oo. Sa akin siguro, sibat-sibat lang ang Sibat-sibat tingin ko siya. lang. Maganda tong Alpha pick ha. Uy, nakatalikod si Alpha oh. Ano niya yan? Grabe. Angle. Angel. Walang Hindi kaya siya basagan. nagkaka-steep neck dyan. Ginagawa niya. Walang basagan daw na. Lang trip. Kasi angle niya yan. Tama ka. At eto na nga ang angle ng laban na to. It's all about protect the Harit para sa F-Cup Yes. and all-out damage para dito sa Omega. Excited na ako. Brigida, mataas ang sustain ng F-Cup dito. Pero kung iisipin mo yung damage output ng Smart Omega mula umpisa hanggang dulo, Oo nga eh. matindi. Kaya bukod doon sa posibleng bagsak na damage, kailangan din nilang iwasan yung mga setups. Ayan, Kaya dalawa yung naka-purify. Inilawan, nakita mo inilawan. Pero nakalahati doon si May- Chuck Mom. May telekinesis yung ano, yung Shushin. Ang sakit din kasing May buhat factor pala yun eh, no? ang hirap niyan babaran, oh. Tapos ano pa siya, Magic Worship. So, yung mana-mana din yan, bukod sa passive niya. Good sa goods. Pwede lang talaga niyang babaran yung mga mag-stay or didikit. Kahit pa si Chuck na yan, may ano naman eh, may wakas yung kanyang first skill. First skill, good sa goods yan. So medyo kailangan din muna mag-farm ng Smart Omega dito. But then again, yung Alpha, medyo kakaiba to mula kay Kyle kasi usually nakikita natin si Kyle sa mga ma-action. Pero nag-Alpha na lang muna siya. Sabi niya, i-mix na lang natin yung mga dati kong utility. Tapos may damage din naman ng Alpha kaya goods ako. Pero ibubuhos na nila lahat ng kanilang kalakasan sa game number 1 kay Supamako. Yep. Medyo kung iisipin mo, semi-soft counter din yung Moskov no, sa Harit. Kasi pag nag-ult yung Harit, matamaan lang ng Moskov ng tamang angle. Oo. Pwede niyang tanggalin dun sa ano, Sa Zaman Force. sa Zaman Force. Kung tama yung angle, medyo mahirap lang lang gawin yun. So hindi pala, mali pala ako, hindi pala soft counter. Si Soft ano lang. naman yan? Si Big J naman kasi. Ang Ah, may si Big hawak J. ngayon. Tama. Nung Moscow, hindi malabong makakabisado niya yan. Pero eto, nagkakakitaan na. Ayan Ayun, tamo. uy, grabe. Ay! May telekinesis technique pala Jean Grey. Meanwhile, Pew will take the first blood. Dahil nga doon sa mga palantern, mga ilaw-ilaw ni Mr. Pew. Double kill para kay Pew. Tuloy-tuloy ang pagpapailaw ni Pew. At wala pa tayong 5 minutes, nakita na natin yung pwedeng mangyaring layering. Oo nga, yung Sushin. Yun yung combo na pwedeng ipakita ng F-Cup dito. So, nakita mo, sige, medyo dumidikit si Jack Norito Oo. umaamba. Pero napagstakan na ng lightning flare ni Few, kaya nabalibag. Eh, meron pang flap na nandun nakaantabay. Eh, alam mo naman ang Ruby, hindi nauubusan ng crowd control yan. Oo nga, dire-diretso yan. Mabilis pa yung cooldown kaya nakaka-bad trip yung Ruby. Ang galing ng combo na to. Ngayon ko lang na-realize yung Sushin ay viable na talaga. Ang uli ko nakita nito, MWI pa eh. Oo. Tapos yung despair stamp pa ni Ogwen, kahit wala si Flap dito. Unting oras lang, bigyan nyo kami dito. Goods Tapos, kami. pwede na magbabato ng mga skills at damage output yung Falcons AP Bread. Maganda. Kaya, nako, ingatan ng maigi ng Smart Omega ang kanilang mga susunod na yapak. Kaya si Andorio namumula kagad at yun na yung Spear of Alpha. Ayun na nga, 3-0 na para sa F-Cup. Alam mo, yung damage dito ng Omega maganda sana pero may damage din kasi yung F-Cup kahit makukunat yan eh. Oo, tingnan mo, sila na nga yung nag-i-invade. Oo nga. Nandito na sila sa purple buff. Tapos si Chakno na naman. Grabe. Nakalibag. Hindi na nga masyadong nakakadikit with the power of nature tong si Chakno. Chakno. Balibag lantern. Balibag lantern talaga. Tested and proven na. Tested and proven na. Kumbaga may ano eh. Basta magstay ka doon, wag ka magstay doon, bubuhatin ka ng ano, Oh. nung butterfly. Tsaka, paano mo aabutin si Few sa lagay na to? Lagi siyang may kasamang makunat din na pagiging hesitant kang dumikit sa kanya. Oo, ayan na, luminaw na. Ayan na. Kanina nyo pa yun eh. Wag kayong mag-alala, alam namin na kanina nyo pa nire-request na luminaw. Oh, ito na. Nakapagsalamin na kayo, okay na. Ito ang actual na Footage. nakikita and footage ng laban. Grabe yung balibag lantern, ano ba yan? Oh, tignan mo. Yan na naman. Sabi ni Chuck, ano ba to? Grabe naman yan.
At hindi na nakalapit to. First time ko nakita yan ha, the Lantern player Yushin. Kapag napuno kasi yung butterfly niya, bubuhatin ka ng butterfly, parang gagawin kang UFO, alam mo yun? Parang binuhat ka ng UFO, inilawan ka, tapos lumipad ka na lang sa ere nang hindi mo alam. Ang unidentified Flying object. flying object. Uy, pero dito sabi nila, sa bot na lang yata tayo bumawi. Oy! Wait lang, pero wow! Anak ko, Ate Bri, medyo nabibitin ang galawan ng Smart Omega dito. Na-out, outwit Oo. ng FCAP. 2.6k na yung kalamangan. And tama yung sinabi mo, yung anti-jump combo ng FCAP too much para sa Smart Omega eh. Oo. Kahit nasabihin mong may first skill yung Grak, nagko-cooldown naman yung first skill nun eh. Tsaka, may nagiging trade naman dito ang Smart Omega. Pero pag nagkakakitaan, pagdating sa kung gaano ka-efficient yung rotation na ginagawa na itong dalawang kupunan, mas nakakaangat talaga ngayon so far ang Falcons AP Bren. Hindi pa sila nakakapag-commit nung tipo ng engage na gusto talaga nilang pabor sa kanila. Ito, itatry yata nila kaya pupunta sila sa top lane. Pero tingnan mo naman ang gagawin lang ng FCAP. Nakawala. Clear lang muna. Ay, ganda tong skill na yun. Pang ano din pala. Pang check bush. Yung yung lantern flare. Safe na safe mo din i-check bush yun. Ay, anak ko, sakit ng damage. Marami kang po problemahin dito sa Zushin. Nakahapon ay hindi naman pinansin nung unang series natin. Pero nung sinimulan na siyang maban, pinikap rin siya ng Smart Omega kahapon. Alam ni Ukir paano tumakbo ang isang Zushin. Pero hindi yata nila nasasagot ng ganoon ka-effective so far kasi sila talaga yung nagiging recipient ng pressure. Pero eto, may mahanap yata silang isa. Nabate. Uy, dalawa yun na telekinesis! Sobra naman yun! Pwede palang buhatin yung mga ganon-ganon. Ryota nagkumat ng armor dito, pero polado pa rin siya. Killing spree para ka Kyle TZ. Habang si Ukiray polado din, and that is the passive ni Super Macau. Tatlo ang wala sa side ng Smart Omega. 7-1, FCAP! Uy, naku, wala si Jome. Ilaban natin to. Parang ganun yung sabi ng Falcons sa AP Bren. Pero may kita ni Flap Easy dito sa baba. Ay, naku, andun yung Spear of Destruction. Kaso binababaran na ngayon yung Lantern Flare. Grabe! Ayan, balibag. Nagsama-sama pa yung tatlong crowd control ng FCAP. Balibag. Tapos sa gitna, oh. Balibag 20! Grabe naman yung ni Pew dito. Yung lantern. Yung, ano bang Pilipino ng Lantern? Lampara. Sindihan ng mga lampara. Grabe ka dito. At punidin ang sedula. Walang ganun nangyari. Pero grabe yung mastery ni Pew dito ng paggamit ng telekinesis. Ito na ba ang debut ng Zushin ni Pew na kailangan din nating abangan at pansinin pagdating na sa draft? Kasi kanina hindi siguro rin namalayan o naisip ng Smart Omega na ilalabas na lang ito basta-basta ni Pew. Diba puro nga Kyle TZ yung na-target kanina sa draft pero Flap. Oo. Tsaka pinurse pick nila to Flap, blink in si Jom dito. Hindi, pero magpupush na lang siya. Wala kasing minions din. Walang napatay. Smart Omega. Aasa na lang sa late game yung Smart Omega dito. Okay, Jom talaga. Pero nasa likod na rin si Pew. Ayan na! Napalilibutan na. Ay, sobra! Ala! Iwas ka na sa ilaw. Oh! Crimson Beacon! Inactivate! Sabi din Pew, parang alis lang to eh. Kahit tikitan ako, okay lang. Totoo yun. Parang alis lang na hindi man yung pinakababad na damage yun. Pagka kasi nag-ulti ng Crimson Beacon si Pew, magsastack na agad yung butterfly. Yung butterfly effect. Ang tawag doon, the butterfly effect. Okay yun Gusto ko yung butterfly effect pero tingnan mo, Ukir, napaplicker na rin. Kasi sa hinaba-haba nung mga panggugulo nila Pew, hindi natin namamalayan si Super Marco. Activated na pala. 10-1 na rin. Walang mapatay ang side ng Smart Omega. Smart Omega now. Okay, spear para kay Jom dito. Baba natin Super Marco. Pinilwag Super Marco pero nandun yung pag-cancel. Buhay pa rin si Super Marco na wala kagad si Ryota. At nandun pa sa bandang kabila si Pew. Malaalis. Crimson Bacon. At eto na mala Jean Grey. Telekinesis ka boy. Bumalik ka dito. Mega kill. Naman.
Walang pinalagpas dito. Si Piubin, didikitan na niya kahit yung mga ayaw mong dikitan. Tapos si Jong sa ilalim ng tore. Grabe! Hindi na rin siya masasalba nung tore. Paano nangyari yun? Yung Sushin. Oh, ang pinaka gusto ko nga dun yung cancel eh. Parang pursigito na yung Smart Omega na si Super Marco yung bibigyan eh. Pero sabi ni Kyle TZ, no. Kinancel siya, no? In-spear. Spear of Alpha yung Nag-cancel. yung nag-onward at nag-Spear of Destruction at lahat wala. Walang nagawa. Agilid ang vapor ng barangay, mga kaibigan. Bagong shot lang kasi to. Pero, alam mo kasi, Brigida, yung pinagpupursigian ng barangay Omega, yung mga kanilang napanalong mga qualifiers, ay hindi natin nakikita ngayon sa laruan dito sa Malaysia. Mukhang mas pinagandaan to ng F-Cup. Oo. At ayun yung buhat talaga eh. Ay, hindi momentum ang nangingibabaw ngayon. Yung gigil bumawi at manghatak na naman. Sobra naman yan. Sobra naman. Yung Crimson Butterfly. Crimson na, Butterfly pa. Lahat ng mga bulaklak, bulaklak, butterfly? Oh, sabagay. Crimson Butterfly yung ano eh. Yung stock eh. Oo nga. Pero ay tingnan mo, ayan na naman. Hindi pa tayo nakatapos magsalita. Oo Si nga Jom pa nga yung nawala. Taga-clear sana yan. Nagamit mo na tong Sushi. Maano siya, masaya siya. Masaya eh, no? Parang akala ko dati wala nang magka-clock pero May Clock of Destiny effect eh. dumating siya at may gumamit na ulit. Ay nako, ayun na nga. Ay, sobra naman yan. Ay, gabi Iba pa yung pagzuzone. F-Cap. Totally owning Smart Omega sa game number 1. Si Kapitan na ang nag-zone. Parang wala ka nang pwedeng puntahan.